matindi at nakakatakot na paghihiganti ng Israel sa Iran. Hezbollah gusto na ng ceasefire o tigil putukan. Muling pumutok ang tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel, Lebanon at Iran na nagdudulot ng malaking epekto sa seguridad, politika at ekonomiya ng rehiyon. Sa kasalukuyan, ang Israel ay muling naglunsad ng mga missile strike laban sa Lebanon bilang tugon sa airstrikes ng Iran. Habang patuloy ang palitan ng pag-atake, nagdesisyon ang Iran na kanselahin ang ilang mga flights bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang seguridad. Noong October 7, 2024, isang mahalagang petsa sa kasaysayan ng gitnang silangan, naglunsad ang Israel ng malawakang pag-atake sa Beirut, ang kabisera ng Lebanon. Ang petsang ito ay nagsilbing unang anibersaryo ng mapangwasak na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na nagdulot ng libu-libong pagkasawi at pagkawasak ng mga kabuhayan. Sa kabila ng patuloy na paghihirap ng mga mamamayan, ang digmaan ay hindi pa rin humuhupa. Patuloy ang gantihan ng mga pag-atake sa pagitan ng magkabilang panig, nagpapakita ng tila walang katapusang siklo ng karahasan at paghihiganti. Ang pinakahuling aksyon ng Israel ay bilang tugon sa mga naunang airstrikes na isinagawa ng Iran sa teritoryo nito. Ang airstrikes ng Israel ay nagdulot ng matinding pinsala sa Beirut at nagresulta sa pagkasawi ng ilang kilalang leader ng Hezbollah, kabilang si Suhail Hussein. Ang Israel ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing, "And for the world outside this hall, we are winning!" bilang simbolo ng kanilang tagumpay sa paglaban sa mga puwersa ng Hezbollah. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Hezbollah at agad silang gumanti sa pamamagitan ng pagpapakawala ng 5 projectiles mula sa Lebanon patungo sa Israel. Pagharap ng Israel sa paghihiganti ng Hezbollah. Sa kabila ng banta ng Hezbollah, matagumpay na naharang ng Israel ang karamihan sa mga missile na ipinadala mula sa Lebanon. Bilang pag-iingat sa mga posibleng susunod na hakbang ng Hezbollah, agad na naglunsad ng mga operasyon ang Israeli military sa timog baybay ng Lebanon. Nagpatupad din ang gobyerno ng Israel ng mga patakaran upang ilikas ang mga residente sa isang 6 na kilometrong kahabaan sa kahabaan ng Mediterranean upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan mula sa patuloy na tension. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng kahandaan ng Israel na harapin ang mga pag-atake mula sa mga puwersang tumutuligsa sa kanila. Sa kabila ng matinding presyur mula sa pandaigdigang komunidad, iginiit ng Israel na ang kanilang mga hakbang ay bahagi ng pagtatanggol sa kanilang pambansang seguridad laban sa mga banta ng terorismo na nagmumula sa mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. 2 peacekeepers naman ng UN ang nasugatan matapos tamaan ng Israeli strike sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, ang pag-atake ay nagmula sa mga puwersa ng Israel, IDF, bilang tugon sa isang immediate threat na kanilang natukoy. Ang insidenteng ito ay nagdagdag ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga puwersa sa Lebanon sa gitna ng lumalalang krisis sa rehiyon. Nagbigay ng babala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa bansang Lebanon na maaari silang humarap sa kaparehong pagkawasak na dinaranas ng Gaza kung magpapatuloy ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa kanyang video message noong Martes, tinukoy ni Netanyahu na mas mahina na ngayon ang Hezbollah kumpara sa mga nakaraang taon. Ito ay kasunod ng pag-target ng Israeli Army sa isang kilalang Hezbollah commander na si Hashem Safieddin sa isang airstrike sa Beirut. October 4, 2024, napaulat na nawawala si Hashem Safieddin matapos ang isang airstrike ng Israel sa Dahiyeh, ang southern suburbs ng Beirut. Si Safieddin ang itinuturing na potensyal na tagapagmana ni Hassan Nasrallah bilang pinuno ng Hezbollah. Malapit siya kay Nasrallah at siya rin ang responsable sa ilan sa pinakamahalagang desisyon ng grupo, kabilang ang intelligence at military strategies. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung ano ang tunay na nangyari sa kanya matapos ang airstrike at walang opisyal na pahayag mula sa Hezbollah. Kung sakaling kumpirmadong patay na siya, ay isang malaking pagbabago sa pamumuno ng Hezbollah. Paano nga ba makakaapekto sa Hezbollah ang pagkawala ng kanilang mga leader? Ang serye ng mga pagpatay na ito ay nagdulot ng malalim na sugat sa istruktura ng grupo. Maliban sa kanilang mga nasawing leader, umina ang kanilang kakayahan sa militar, lalo na sa operasyon ng kanilang mga missile, drones at frontline strategies. Nawalan din sila ng mahahalagang leader na may direktang connection sa Iran na nagbigay suporta sa kanilang mga operasyon. Sa pagkawala ng mga utak at estratehista,
Tiyak na magkakaroon ng malaking kahinaan ang Hezbollah sa mga darating na labanan. Sa pagkawala ng 10 pinakamahahalagang leader ng Hezbollah ngayong 2024, malinaw na isang malaking dagok ito sa kanilang organisasyon. Ang kanilang kakayahan sa militar, estratehiya at connection sa Iran ay nagkaroon ng malaking pinsala. Habang nananatiling tahimik ang grupo, ang mga sunod-sunod na pag-atake ng Israel ay nagpahina sa kanilang puwersa at liderato. Malaki ang epekto nito hindi lamang sa loob ng Hezbollah kundi pati na rin sa kanilang mga kaalyadong grupo. Ang tanong ngayon, paano sila makakabangon mula sa matinding dagok na ito? Ito ba ang susi para matigil na ang giyera o mas pinapalala lamang nito ang sitwasyon? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Isang misteryosong lindol ang yumanig sa Iran na agad na nagdulot ng pag-aalala sa rehiyon, particular na sa Israel. Ang insidente ay kasabay ng mga banta ng Israel na gaganti ito sa mga missile attacks ng Iran. Dahil sa kakaibang timing ng lindol na ito, maraming haka-haka ang lumitaw na hindi ito isang karaniwang lindol kundi posibleng isang nuclear test. Naitala ang lindol na may lakas na 4.6 magnitude sa rehiyon ng Semnan, Iran na may lalim na 10 kilometro lamang. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa Tehran na may layong 110 kilometro mula sa epicenter. Ilang minuto matapos nito, isang mas mahinang lindol din ang naitala sa Israel. Dahil sa sabay-sabay na pagyanig at kasabay ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, maraming netizens at eksperto sa social media ang nagduda na maaaring isang lihim na nuclear test ang naganap sa ilalim ng lupa ng Iran. Sinabi ng isang user sa social media platform na X na maaaring nagpasabog ng nuclear bomb ang Iran sa ilalim ng lupa upang mabawasan ang radiation. Dahilan upang magkaroon ng lindol na naitala ng mga seismograph. Subalit ayon sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, CTBTO, ang mga signal mula sa lindol ay katulad lamang ng mga karaniwang lindol sa Iran sa mga nakaraang taon. Sa kabila nito, ang mga haka-haka ay nanatiling buhay dahil sa sensitibong sitwasyon sa rehiyon. Potensyal na nuclear capability ng Iran. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ebidensya na nagpapatunay na may aktwal na nuclear weapon ang Iran. Ayon sa mga ulat mula sa International Atomic Energy Agency, IAEA, at US intelligence agencies, tumigil ang Coordinated Nuclear Weapons Program ng Iran noong 2003, ngunit may mga indikasyon na may ilang aspeto ng kanilang nuclear activities ang nagpatuloy hanggang 2009. Sa kabila ng kanilang mabilis na pag-unlad sa pagpayaman ng uranium, malayo pa rin ang Iran sa pagkamit ng 90% purity na kinakailangan para makagawa ng nuclear weapon. Mayroon silang sapat na materyales para sa enriched uranium, ngunit nangangailangan pa rin ito ng mas komplikadong proseso upang makabuo ng isang kompletong nuclear weapon. Bagamat patuloy na itinatanggi ng Iran na ang kanilang nuclear program ay para sa layuning militar, marami ang naniniwalang posibleng magkaroon ito ng kakayahang nuklear sa mga darating na buwan. Ang mga hakbangin ng Iran sa pagpapalawak ng kanilang nuclear program ay nagbibigay ng pangamba sa maraming bansa, particular na sa Israel at mga kaalyado nitong Estados Unidos. Israel at ang nuclear ambiguity. Samantala, ang Israel naman ay matagal nang pinaghihinalaang mayroong mga nuclear weapons. Subalit hindi ito opisyal na kinikilala o itinatanggi ng Israel. Sa ilalim ng patakarang tinatawag na nuclear ambiguity or strategic ambiguity, hindi nagbibigay ang Israel ng direktang pahayag tungkol sa kanilang nuclear capabilities. Ayon sa mga ulat mula sa mga intelligence agencies at iba pang eksperto, posibleng merong 80 hanggang 400 nuclear warheads ang Israel mula pa noong dekada 1960. Bagamat hindi ito opisyal na inaamin, itinuturing ang Israel bilang isang de facto nuclear power sa rehiyon. Ang ganitong patakaran ng Israel ay naglalayong mapanatili ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang bansa nang hindi nagbibigay ng eksaktong impormasyon na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ang kanilang pagiging isang de facto nuclear power ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya para sa seguridad, lalo na sa harap ng banta mula sa mga karatig bansa tulad ng Iran at mga armadong grupo tulad ng Hezbollah. Reaksyon ng Israel sa Hezbollah at Iran. Habang patuloy na umiinit ang tensyon, nagpasabog ng mga rocket ang Hezbollah
mula sa Lebanon patungo sa hilagang Israel noong Oktubre 5 na nagdulot ng pinsala at nasugatan ang 8 tao sa lungsod ng Haifa. Bilang tugon, agad na nagsagawa ng airstrike ang mga fighter jets ng Israel sa mga posisyon ng Hezbollah sa Lebanon. Pinalakas din ng Israel ang kanilang puwersa sa hangganan ng Lebanon upang tiyakin ang seguridad ng mga residente na napilitang lumikas dahil sa mga pag-atake. Ayon sa Israel Defense Forces, IDF, higit sa 200 rockets ang pinakawalan ng Hezbollah papunta sa hilagang bahagi ng Israel noong araw na iyon. Sinisiyasat pa ng militar ng Israel kung bakit hindi agad na-intercept ng kanilang mga depensa ang mga rocket. Ang mga pangyayaring ito ay nagdagdag ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagbigay daan sa mas maraming espekulasyon tungkol sa posibilidad ng mas malaking digmaan sa rehiyon. Papel ng Estados Unidos at ang pagpapadala ng tropang militar. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan, nagdesisyon ang Estados Unidos na magpadala ng mas maraming tropa, armas at fighter jets sa rehiyon bilang paghahanda sa posibleng paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa ulat ng Pentagon, tinatayang nasa 45,000 sundalo na ngayon ang ipinadala ng Estados Unidos sa Middle East. Kasama dito ang 2 aircraft carriers, 2 amphibious navy ships, at mga fighter jets upang magbigay ng suporta sa Israel. Ang pagpapalakas ng presensya ng Estados Unidos sa rehiyon ay bahagi ng kanilang layuning tiyakin ang seguridad ng kanilang mga kaalyado, partikular na ng Israel. Sa ganitong hakbang, nais ng Estados Unidos na mapigilan ang anumang potensyal na pagsiklab ng digmaan at tiyakin na mayroon silang sapat na puwersa para sa mabilis na tugon kung sakaling magkaroon ng mas matinding labanan. Implikasyon ng posibleng nuclear escalation. Ang posibilidad ng isang nuclear conflict sa pagitan ng Israel at Iran ay may malalim na implikasyon para sa buong mundo. Kung sakaling magkaroon ng pag-atake ng nuclear mula sa isa sa mga bansa, hindi maikakaila na magdudulot ito ng matinding kalamidad sa mga populasyon at mga kalapit na bansa. Maaari ring magdulot ito ng isang malawakang digmaang pandaigdigan dahil maraming bansa ang posibleng mahikayat na makilahok sa digmaan upang ipagtanggol ang kanilang mga interes. Bukod sa mga direktang epekto ng isang nuclear attack, ang mga epekto nito sa ekonomiya ng rehiyon at ng buong mundo ay magiging malala rin. Ang gitnang silangan ay isang mahalagang rehiyon para sa pandaigdigang supply ng langis at anumang kaguluhan doon ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa presyo ng langis sa buong mundo. Magdudulot din ito ng mas malalim na humanitarian crisis sa mga apektadong bansa, kasama ang mga refugee na napilitang lumikas mula sa mga lugar na tinamaan ng digmaan. Ang mga pangyayari noong Oktubre 5 sa pagitan ng Israel at Iran ay nagpapakita ng maselang kalagayan sa gitnang silangan. Ang mga speculation tungkol sa nuclear test ng Iran, kasama ang patuloy na pagpapalakas ng Israel at ang suporta ng Estados Unidos, ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng mas malaking labanan. Bagamat wala pang malinaw na ebidensya na nagpapatunay sa aktual na nuclear capability ng Iran, ang patuloy na tensyon sa pagitan ng mga bansa ay nagdudulot ng pangamba sa mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Sa kasalukuyang kalagayan, mahalagang manatiling mapagmasid ang pandaigdigang komunidad at magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon tungo sa isang mas matinding digmaan. Sa iyong palagay, nuclear tests nga ba ang naging dahilan ng paglindol sa Iran? At tama lang ba na makialam ang US sa sigalot na ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.